Nakataka ba kayo kung bakit ang mas nakatatandang henerasyon, lalo na ang mga nasa edad 70 pataas, ay tila mas pinipili ang kapayapaan at kalayaan kaysa sa paghahanap ng bagong romantikong relasyon o kapareha? Hindi ba't karaniwan nating iniisip na sa edad na ito, mas gusto ng tao ang may kasama sa buhay, isang katuwang sa pagtanda? Ngunit may isang tahimik na pagbabago na nangyayari, isang sekreto na unti-unting nadidiskubre ng ating mga lolo at lola, mga tita at tito. Kung minsan ang paghahanap ng kasama sa buhay sa edad na ito ay nagiging pasanin pa, nagdudulot ng kalituhan, o minsan ay sakit sa puso. Lalo na kung ang inaasahan natin sa relasyon ay hindi na tumutugma sa kung ano ang tunay nating kailangan. Ang totoo, marami sa atin mga nakatatanda ang nakahanap na ng isang uri ng kaligayahan na hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng romantikong kapareha. Nakagulat, hindi ba? Merong 8 nakakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili nila ang kapayapaan at tahimik na buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging malungkot o pagtalikod sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagtuklas ng isang mas malalim na anyo ng kasiyahan at fulfillment. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan na ito, kung paano nito binago ang pananaw ng marami sa ating mga senior at kung bakit ito ay isang bagay na dapat nating bigyang pansin at unawain. Manatili hanggang sa huli dahil mayroong isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo, isang huling dahilan na maaaring magpabago ng inyong pananaw sa pagtanda at pag-ibig. Kasimulan na natin sa unang dahilan kung bakit mas pinipili ang kapayapaan kaysa sa romantikong relasyon para sa ating mga nakatatanda sa edad 70 pataas. Ang una ay ang pagpapahalaga sa personal na kalayaan at otonomiya. Isipin ninyo, pagkatapos ng mga taon ng pag-aalaga sa pamilya, pagkatrabaho at pagtugon sa mga pangailangan ng iba, marami sa ating mga senior ang nakakaramdam ng matinding kagustuhan na mamuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. Wala ng kompromiso sa bawat desisyon, wala ng pangailangan na magpaliwanag ng bawat galaw. Ito ay isang panahon kung saan sila ang may kontrol sa kanilang sariling oras, pera at mga desisyon. Gusto nilang magising ng walang alarm, kumain ng kahit anong gusto nila nang hindi iniisip ang kagustuhan ng iba, pumunta kung saan nila nais at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila nang walang obligasyon o responsibilidad sa iba. Halimbawa, si Aling Nena, 60 anyos, pagkatapos mawalang kanyang asawa, ay napagtanto ng pagkakaroon ng sariling oras para magtanim ng orkidyas sa kanyang bakuran o ang paggising sa umaga ng walang anumang deadline o schedule ay isang uri ng kalayaan na hindi niya naranasan nang may kasama siya sa buhay. Para sa kanya, ang kapayapaan ay ang pagiging malaya na maging siya nang walang anuman o sinuman na magdidikta sa kanyang mga kilos. Ang kalayaang ito ay nagdudulot ng isang natatanging kapayapaan ng isip na mas mahalaga kaysa sa anumang romansa na maaring magdulot ng bagong set ng responsibilidad. Ang pangalawang dahilan naman ay ang pagtakas mula sa mga bigat at drama ng nakaraang relasyon. Marami sa ating mga nakatatanda ay may mahaba ng kasaysayan ng mga relasyon. At kasama nito ang mga aral, saya, ngunit marahil pati na rin ang mga pasakit at pagkabigo. Sa edad na 70, ang pasensya sa mga drama, pagtatalo at komplikasyon na kadalasang kasama ng mga relasyon ay unti-unting nawawala. Mayroong isang kalayaan sa pagiging single na nangangahulugang hindi mo na kailangang harapin ang mga problema ng iba. Hindi mo na kailangang makipagtalo sa maliliit na bagay at hindi mo na kailangang mag-alala sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang relasyon na puno ng hamon. Si Mang Tonyo, 78 anyos, ay nagkwento na matapos ang kanyang pangalawang relasyon na nauwi sa iwalayan dahil sa patuloy na hindi pagkakaunawaan, napagpasyahan niya na ang kapayapaan ng kanyang isip ang pinakamahalaga. Ayaw na niyang balikan ang pakiramdam ng pagkabigo, ng pagtatago ng sakit, o ng patuloy na pag-a-adjust para lang mapanatili ang isang relasyon. Ang pagpili na maging single ay para sa kanya ay pagpili ng kapayapaan mula sa anumang posibleng sakit sa puso o pagkabigo sa hinaharap.
Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanilang mental at emosyonal na kalusugan na sa edad na ito ay mas pinahalagahan kaysa sa anumang panandaliang kasiyahan na maaring idulot ng isang bagong romansa. Naunawaan na nila na ang pag-ibig ay hindi laging madali at sa kanilang edad, mas pinipili na nila ang walang komplikasyong pamumuhay. At ang pangatlong dahilan ay ang pagpapalalim ng mga kasalukuyan at matibay na koneksyon sa pamilya at matatandang kaibigan. Para sa marami, ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay nagmumula sa mga relasyon na napatunayan na ng panahon. Ang pagmamahal ng mga anak at apo, ang samahan ng mga matatandang kaibigan na nakasama mo sa hirap at ginhawa. Sa halip na maghanap ng bagong romantikong kapareha, mas pinipili nilang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng mga ugnayang ito. Ito ay dahil ang mga koneksyong ito ay kadalasang walang kondisyon, puno ng pag-unawa at nagbibigay ng isang matatag na pundasyon ng suporta at pagmamahal. Si Lola Carmen, Arato Anyos, ay mas gusto pang magbonding kasama ang kanyang mga apo sa pagluluto ng adobo o makipagkwentuhan sa kanyang mga kumare tungkol sa kanilang kabataan kaysa sa maghanap ng bagong kasintahan. Ang tawanan, kwentuhan at simpleng presensya ng kanyang pamilya at matatandang kaibigan ay nagdudulot sa kanya ng matinding kapayapaan at kagalakan. Alam niya na ang mga relasyong ito ay hindi na kailangan ng patunay ng pagpapakitang gilas o ng pag-alilangan. Ito ay mga ugnayang napatunayan na ng panahon at dito niya natatagpuan ang kanyang tunay na kapanatagan. Para sa kanila, ang pagpapalalim sa mga relasyon na ito ay nagbibigay ng mas matibay at pangmatagalang kapayapaan kaysa sa anumang bagong romansa na kailangan pa nilang buuin at patunayan. Ang pagmamahal ng pamilya at tunay na kaibigan ang nagbibigay sa kanila ng pundasyon ng kanilang kapayapaan sa buhay. Ngayong napag-usapan na natin ang pagpapahalaga sa kalayaan at paghanap ng kapayapaan mula sa nakaraang bigat, pati na rin ang pagpapalalim ng ating mga relasyon sa pamilya at kaibigan, dumako naman tayo sa mga susunod na nakakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili ang kapayapaan sa edad na ito. Sige, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa pag-unawa sa mga dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan sa halip na romantikong relasyon. Ang ikaapat na dahilan ay ang pagyakap sa self-discovery at personal na paglago. Narinig niyo na ba ang kasabihang, "It's never too late to learn something new"? Sa edad na 70, marami ang nakakaramdam ng matinding kagustuhan na tuklasin ang kanilang sarili at abutin ang mga pangarap na laantala noon dahil sa responsibilidad sa pamilya o trabaho. Ito na ang kanilang me time. Oras para sa sarili, para sa pagkatuto ng bagong hobby, pagbabasa ng mga librong hindi na nabasa o paglalakbay sa mga lugar na matagal na nilang pinangarap. Ang proseso ng self-discovery at personal na paglago ay nagbibigay ng malalim na kasiyahan at pakiramdam ng fulfillment na hindi kailangan ng validation mula sa isang romantikong kapareha. Si Lolo Jose, 72 anyos, ay nag-enroll sa online drawing class. Dati, pangarap lang niyang matuto magpinta pero abala siya sa pagtatrabaho at pagpapalaki ng mga anak. Ngayon, sa kanyang edad, nakahanap siya ng kapayapaan sa bawat stroke ng kanyang lapis. Ang bawat obra niya ay nabibigay sa kanya ng sense of accomplishment at purpose. Ang paglalagay ng enerhiya sa sariling pag-unlad ay mas nagbibigay sa kanila ng kapayapaan kaysa sa pagpasok sa isang relasyon na maaaring maging hadlang sa kanilang personal na mga layunin. Hindi na nila kailangan ng ibang tao upang kumpletuin ang kanilang sarili. Sila na mismo ang kumukumpleto sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-explore ng kanilang potensyal. Ang kapayapaang dulot nito ay napakabihira at napakahalaga. Ang ikalimang dahilan ay ang pinansyal na kalayaan at katatagan. Sa Pilipinas, ang pinansyal na kalagayan ay isang malaking salik sa maraming desisyon sa buhay at kasama na dyan ang pagpili ng kapareha. Para sa mga nasa edad 70, ang pagkakaroon ng matatag na pinansyal na kalagayan ng walang karagdagang financial burden mula sa isang romantikong kapareha ay isang malaking ginhawa. Ang isipin na kailangan mong pagsamahin ang pinansyal na kalagayan sa ibang tao o mag-alala tungkol sa financial stability ng iyong kapareha ay maaaring maging sanhi ng stress.
Mas gusto nilang panatilihin ang kanilang mga ari-arian, pensyon o savings para sa kanilang sariling kapakanan, para sa mga apo o para sa kanilang mga personal na kagustuhan tulad ng paglalakbay o pagbili ng mga bagay na gusto nila nang walang anumang pagtatalo o kompromiso. Kung minsan, ang pagpasok sa isang relasyon sa edad na ito ay may kakibat na pag-aalala tungkol sa mana, sa mga anak ng kapareha o sa kung sino ang magbabayad ng ano. Para sa kanila, ang kapayapaan ng isip na dulot ng walang komplikasyon na pinansyal na pamumuhay ay mas pinahahalagahan. Ang kakayahang magdesisyon sa sariling pera ng walang sinumang makikialam ay isang uri ng kalayaan na nagdudulot ng kapanatagan. Kaya sa edad na ito, ang pagpapanatili ng pinansyal na independence ay isang malaking kadahilanan sa pagpili ng single life. Ang ika-6 naman ay ang pagbibigay prioridad sa kalusugan at kapakanan. Sa pagtanda, natural na mas nagiging focus ang kalusugan. Ang bawat gamot, bawat check-up, at bawat pagbabago sa lifestyle ay kailangan na masusing atensyon. Ang pagkakaroon ng isang romantikong relasyon ay maaring mangahulugan ng pag-aalaga rin sa kalusugan ng iyong kapareha o pag-a-adjust ng iyong sariling regimen para sa kanilang kagustuhan. Para sa mga nakatatanda, ang pamamahala sa sariling kalusugan ay sapat ng trabaho. Mas gusto nilang gamitin ang kanilang enerhiya sa pagpapanatili ng kanilang sariling katawan at isip na malusog sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, paghahanda ng masustansyang pagkain at pagpapahinga. Hindi na nila kailangan ng karagdagang stress na maaring idulot ng pag-aalala sa kalusugan ng iba o ng pag-a-adjust sa mga gawi na maaring hindi makakatulong sa kanilang sariling kapakanan. Si Lola Paz, 70 anyos, ay mas gusto pang maglakad-lakad sa parke tuwing umaga at magluto ng gulay para sa sarili niya kaysa mag-alala kung ano ang kakainin ng kanyang kapareha o kung paano niya aalagaan kung magkasakit ito. Ang kapayapaan sa pagtukoy ng sariling pangangailangan sa kalusugan at pagtugon dito ng walang sagabal ay napakahalaga. Para sa kanila, ang kapayapaang dulot ng pagbibigay prioridad sa sariling kalusugan ang mas mahalaga kaysa sa anumang romansa. At ang ikapito ay ang pagmamahal sa kapayapaan at tahimik na pamumuhay. Pagkatapos ng maingay at abalang buhay, ang pagtanda ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kapayapaan at katahimikan. Para sa marami, ang tunay na kaligayahan ay natatagpuan sa isang tahimik na tahanan, sa pagbabasa ng libro, sa pagmuni-muni, o sa simpleng pag-upo sa balkonahe habang umiinom ng kape. Ang pagkakaroon ng isang kapareha ay maring mga hulugan na ingay ng pagtatalo ng mga bisita o ng patuloy na social interaction na maaring hindi na nila gusto. Mas gusto nilang kontrolin ang antas ng ingay at kaguluhan sa kanilang buhay. Nais nilang magkaroon ng sarili nilang espasyo nang walang sinumang makikialam sa kanilang payapa at organisadong pamumuhay. Ito ay tungkol sa paglikha na isang kapaligiran na nagbibigay sa kanila ng kapayapaan kung saan sila ay maaring magpahinga at mag-recharge ng walang anuman o sinuman na magdudulot ng gulo. Halimbawa, si Aling Rosa, 70 anyo, ay mas gusto pang pakinggan ang mga tunog ng kalikasan mula sa kanyang bintana kaysa sa ingay ng TV o radio na gustong pakinggan ng ibang tao. Ang simpleng kapayapaan ng kanyang tahanan ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ang pagpili ng kapayapaan at katahimikan ay isang anyo ng self-care na nagbibigay ng malalim na kasiyahan sa mga nakatatanda. Ngayong natuklasan na natin ang halaga ng patuloy na paglago sa sarili, ang kapayapaan ng isip na dulot ng matatag na pinansyal, ang pagbibigay prioridad sa kalusugan at ang pagmamahal sa tahimik na pamumuhay, handa na ba kayong malaman ang huling at marahil pinakamahalagang dahilan? At narito na tayo sa huling dahilan. Ang ikawalo at marahil ang pinakamahalaga sa lahat na nagpapaliwanag kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa romantikong relasyon. Ito ay ang pagkuha ng oras at enerhiya para sa kanilang mga ilig, libangan at mga pangarap na naantala. Isipin ninyo,
Pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa pamilya, marami sa ating mga senior ang may listahan ng mga bagay na gusto nilang gawin, mga hilig na gusto nilang sundan, at mga pangarap na gusto nilang abutin. Ngayon, sa kanilang edad, sila ay may kalayaan at oras upang italaga ang kanilang sarili sa mga bagay na tunay na nagpapasaya at nagbibigay sa kanila ng layunin. Ang pagkakaroon ng romantikong kapareha ay kadalasang nangangahulugan ng pababahagi ng oras at enerhiya na maaring maglimita sa kanilang kakayahang magpursige sa kanilang mga personal na hilig. Halimbawa, si Mang Ben, 67 anyos ay matagal nang nangangarap na bumuo ng isang miniature na barko. Sa buong buhay niya, abala siya sa paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Ngayon, siya ay nagtatamasa ng kapayapaan sa kanyang garahe, abala sa pagbuo ng kanyang barko, piraso-piraso. Ang bawat sandali na inilalaan niya dito ay puno ng kasiyahan at fulfillment. Para sa kanya, ang oras na ito ay napakaalaga. Ang pagpasok sa isang bagong relasyon ay maaaring mangahulugan ng pagkompromiso sa kanyang precious time o pagbabago ng kanyang schedule upang umangkop sa isa pa. Ang paggugol ng oras sa kanilang mga hilig at libangan ay nagbibigay sa kanila ng isang malalim na pakiramdam ng layunin, kaligayahan at kapayapaan. Ito ay isang uri ng pamumuhay na hindi nakadepende sa iba, kung saan ang sarili nilang kaligayahan ang pangunahing focus. Ang mga hilig na ito ay hindi lamang nagdudulot ng kasiyahan, kundi nagpapanatili rin ng kanilang kaisipan na aktibo at kanilang espiritu na buhay. Ito ay maaaring pag-aarden, pagpipinta, pag-aaral ng bagong wika, pagbabasa, paglalakbay, o kahit simpleng paglalaro ng chess sa kanilang mga kaibigan. Ang bawat isa sa mga aktibidad na ito ay nagbibigay ng kanilang sariling kapayapaan. Hindi na nila kailangan ng drama o komplikasyon ng isang relasyon. Ang kaligayahan ay natatagpuan sa bawat araw na inilalaan nila sa kanilang personal na paglago at kasiyahan. Ang oras na ito ay kanilang yaman at mas gusto nilang gamitin ito sa mga bagay na tunay na nagpapasaya at nagpapakalma sa kanilang kaluluwa. Ang kapayapaang dulot ng pagmamayari sa kanilang sariling oras at enerhiya at paggamit nito para sa kanilang personal na ikagaganda ay higit pa sa anumang maaring ibigay ng isang romantikong relasyon. Ito ang huling piraso ng puzzle na napapaliwanag kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan. Kaya sabod ang pagpili ng kapayapaan ng ating mga nakatatanda sa edad 70 pataas ay hindi tanda ng pagtalikod sa buhay, kundi isang pagyakap sa isang mas malalim at mas makabuluhang pamumuhay. Natuklasan nila ang kaligayahan sa pagpapaalaga sa personal na kalayaan at autonomiya, sa pagtakas mula sa mga bigat at drama ng nakaraang relasyon, at sa pagpapalalim ng mga kasalukuyang koneksyon sa pamilya at matatandang kaibigan. Niyakap din nila ang self-discovery at personal na paglago, ang pinansyal na kalayaan at katatagan, ang pagbibigay prioridad sa kalusugan at kapakanan, at ang pagmamahal sa tahimik na pamumuhay. At higit sa lahat, muling inilaan nila ang kanilang oras at enerhiya para sa kanilang mga hilig, libangan at mga pangarap. Hindi ibig sabihin nito na walang pag-ibig sa kanilang buhay, kundi ang pag-ibig na hinahanap nila na yon ay isang mas malawak na konsepto. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa mga kaibigan at pag-ibig sa mga bagay na nagpapasaya sa kanilang kaluluwa. Ang bawat dahilan na nabanggit natin ay nagtuturo sa isang pangunahing tema, ang paghanap ng kapayapaan at kapanatagan sa kanilang mga ginintuang taon. Hindi na sila naghahanap ng kumpletong pakiramdam sa pamamagitan ng isa pang tao dahil natuklasan na nila na ang kapanatagan ay nagbumula sa loob. Tandaan, malit na pagbabago sa pananaw at prioridad ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa kalusugan at kaligayahan ng isang tao, lalo na sa pagtanda. Ang kapayapaan ay isang regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili. Kung kayo ay nakarelate sa mga dahilan na ito, o kung mayroon kayong sariling karanasan, malugod namin kayong inaanyayahang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaari magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakahanap kayo ng halaga dito,
mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinisinyo para sa inyo. Ikinagagalak kong makasama kayo sa paglalakbay na ito ng pag-unawa at pagpapahalaga sa bawat yugto ng buhay. Patuloy tayong mamuhay ng buo at may kapayapaan sa bawat edad dahil ang kapayapaan ay isang kayamanan na hindi kailanman nawawala.